Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Binabantayan ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education ang mga eskwelahang ginagamit bilang polling precinct para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Vice President Duterte, wala pang natatanggap ang kanyang opisina na ulat ng anumang problema sa mga eskwelahan. Bago ito, nakipag-ugnayan si Duterte sa Command Center ng Commission on Elections para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga gurong naglilingkod sa eleksyon. Sa isang social media post, sinabi niyang titiyakin nila na mabibigyan ng sapat na sahod ang mga guro na nangunguna sa pagtataguyod ng tapat, maayos at mapayapang halalan. Mahigit 8,000 guro ang naglingkod bilang electoral board member sa eleksyon ngayong taon. Samantala, nanawagan si Duterte sa lahat na bumoto sa BSKE ngayong araw at mamili ng karapat-dapat na mga pinuno bilang ambag para sa ikabubuti ng bayan. Binigyang diin din niya na mahalaga ang papel ng mga opisyal ng barangay sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Bumoto si Duterte para sa BSKE sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Barangay Matina Crossing, Davao City kaninang umaga. Iniimbestigahan ng Commission on Elections ang ilang mataas na opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa vote buying ngayong barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, iniimbestigahan ngayon ng isang gobernador at nasa 13 alkalde na nagsasagawa umano ng bilihan ng boto sa loob ng kanilang mga tirahan. Sinabi ni Garcia sa mga lokal na opisyal na huwag makialam sa BSKE nang hindi makapagdulot ng gulo. Kanina, nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na huwag ipagbili ang kanilang mga boto ngayong halalan. Mahigit 100 kandidato ang iniimbestigahan na maaaring sangkot sa vote buying. Itinuturing na election offense ang vote buying na may parusang hanggang 6 na taong pagkakakulong, multa at disqualification sa pagtakbo at paghawak ng posisyon sa gobyerno. Nakatakdang bumaba ang presyo ng diesel at kerosene habang tataas naman ang presyo ng gasolina simula bukas, October 31. Inanunsyo ito ng Sea Oil at Clean Fuel sa magkahiwalay na pahayag. Ayon sa Sea Oil, bababa ng 1 peso and 25 centavos ang presyo ng kanilang diesel kada litro, habang mababawasan ng 1 peso and 20 centavos sa presyo ng kanilang kerosene. Tataas naman ng 45 centavos kada litro ang presyo ng kanilang gasolina. Ganito rin ang magiging pagbabago sa presyo ng gasolina at diesel ng Clean Fuel maliban sa kerosene na wala sila. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy, ang pagbabagong ito ay bunsod ng mas maayos na operasyon sa gitnang silangan matapos ang pakikipag-usap sa mga opisyal doon. Bunsod din anya ito ng mas malakas na halaga ng dolyar na nagpababa sa demand ng langis. Matagumpay na nakapaghatid ng tulong ang 33 truck ng United Nations Humanitarian Organization o OCHA sa Gaza nang padaanin ang mga ito sa Rafah border ng Egypt. Ayon sa OCHA, ito na ang pinakamalaking tulong na kanilang naipadala mula noong October 21. Sa kabuuan na sa 117 truck na ang nakapasok sa Gaza para maabutan ng tulong ang higit 2.4 na milyong katao doon na karamihan ay mga Palestinian. Bago pa sumiklab ang hidwaan na 500 truck na may kargang pagkain at iba pang mga pangangailangan ang dumadating sa Gaza. Bagamat ipinagpapasalamat ng OCHA ang pagpapasok ng tulong sa Gaza, sinabi nila na kulang pa rin ito sa tindi ng pangangailangan sa lugar. Dagdag pa nila lubhang kalunos-lunos na kalagayan ng mga sibilyang naipit sa hidwaan. Higit nilang kailangan na maipaabot sa mga nasa Gaza ang tulong medikal, malinis na tubig at sanitation facilities. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 56 na araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Moa. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.